Senator Amy Marcos hindi kumbinsido sa mga inilatag na argumento ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang kalsada sa Davao City isasara para sa Solidarity Rally bukas. Kampanya para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon sa May 12 elections magsisimula na bukas. Oplan na Grand Baklas isasabay ng Commission on Elections o COMELEC. Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan inamin na wala pang nasususpinde kaugnay ng bumagsak na Santa Maria Cabagan Bridge. Maximum suggested retail price sa imported rice ibababa ng Department of Agriculture sa 45 pesos kada kilo simula March 31. At China itinuturing na pangunahing banta sa interes at seguridad ng Estados Unidos. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi pa ikinukonsidera sa ngayon ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso kaugnay sa umano'y planong zero remittance ng mga overseas Filipino worker bilang protesta sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpiyansa ang palasyo na marami pa ring mga OFW ang hindi sasali sa nasabing protesta. Narito ang report ni Joan Nano. Wala pang impormasyong natatanggap ang Malacanang hinggil sa umano'y mga taong maaaring nag-uudyok sa mga overseas Filipino workers para makiisa sa sinasabing Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Dahil dito, wala pa sa plano ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa sinumang mga nasa likod nito. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Ayon sa Malacanang, hindi nila pipigilan ang sinumang OFW na nais makilahok sa nasabing protesta. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na hindi kalaban ng mga OFW ang gobyerno. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs. Ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi. Naniniwala ang Malacanang na marami pa ring mga OFW ang hindi makikiisa sa Zero Remittance Week dahil batid umano ng mga ito na ang kanilang mga pamilya ang pangunahing apektado dito. Noong natin pong sinagot ang patungkol dito na Zero Remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang Zero Remittance. Sa ngayon, wala pang inihahandang contingency plan ang pamahalaan kaugnay sa posibleng epekto ng Zero Remittance Week. Ito'y dahil kumpiyansa sila na hindi basta madadala ang mga OFW sa mga ganitong panawagan. Dinipensahan rin ng Malacanang ang naging pahayag ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa posibleng pagbawi ng mga benepisyo sa mga OFW dahil sa Zero Remittance protest. Paliwanag ng palasyo, ipinapaalala lamang ni Enrile sa mga OFW ang mga benepisyo at programang ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan,
kundi mismo ang kanilang pamilya. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaalala ng ilang House prosecutors kay Vice President Sara Duterte ang pananagutang kinakaharap nito kasunod ng articles of impeachment na inihain laban sa kanya. Sa gitna ito ng pananatili sa ngayon ng Vice Presidente sa The Hague, the Netherlands, kasunod ng pagsuko ng Philippine government sa kanyang ama sa International Criminal Court o ICC bunsod ng kasong crimes against humanity. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Pinaalalahanan ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor si Vice President Sara Duterte sa obligasyon nitong kinakaharap sa bansa. Kabilang na ang pananagutan nito matapos na sampahan ng Articles of Impeachment ng House of Representatives sa Senado noong February 5. Nasa The Hague, the Netherlands ang Vice-Presidente upang asikasuhin ang pagbuo sa legal team ng kanyang ama sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court o ICC bunsod ng kasong crimes against humanity. Subalit giit ni Congressman Defensor na kabilang din sa 11-member House Prosecution Panel, habang may ama itong inaalagaan, may bansa rin itong dapat paglingkuran at panagutan. Dagdag pa nito, hindi dapat iniiwan ang tungkulin at responsibilidad lalo na ang pananagutan bilang pangalawang Pangulo. Si Congressman Defensor ay isa sa House Prosecutors na tututok sa Article 1 ng impeachment laban kay VP Duterte. Partikular na ang plano umanong assassination laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro, dapat kunin na ng Vice Presidente ang pagkakataong ito upang depensahan ang sarili sa mga alegasyon laban sa kanya sa impeachment trial. I hope she takes advantage of this due process na ibinibigay sa kanya in the impeachment process, no? So I think it is really for them to take advantage of this opportunity upang pag-aralan at ilatag ang kanilang ebidensya about the allegations of misuse of confidential funds. Si Congresswoman Luisro ay isa ring House Prosecutor na nakatutok naman sa Articles 2 at 3 ng impeachment case. Partikular na ang aligasyon laban sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni VP Duterte. Gayon din ang umano'y pamamahagi ng monetary gifts sa ilang DepEd officials. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ni Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco na nakipagpulong siya kina dating Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino para sa posibleng pagsali ng mga ito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Tiangco, nananatiling buo ang kanilang senatorial slate at sumusuporta sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas ang kanyang pahayag matapos umatras si Senator Amy Marcos sa line-up na anyay hindi tugma sa kanyang mga prinsipyo dahil sa kilos ng administrasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pahayag ngayong umaga, itinanggi na rin ni Pangilinan ang umano'y pakikipag-usap sa kampo ng Administration Party. Walang natanggap na report ang Commission on Elections sa umano'y pag-recall o pagbawi ng Philippine National Police sa security detail ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maituturing itong election offense kapag totoo at hindi ipinaalam sa kanila. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pa nakararating sa Commission on Elections ang sinasabing pagbawi ng Philippine National Police sa ilang security detail ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kwalipikado ang mambabatas na magkaroon ng security detail na isang incumbent senator at tumatakbo para sa re-election. Yung pagkaka-withdraw po ng security detail, wala pa po kaming report officially mula po sa PSPG, kung PSPG man yan, o kung anumang unit ng Philippine National Police kung saan nanggaling yung security detail. Basta po as far as the COMELEC is concerned,
Kami po ay nagbibigay ng security details, hindi lamang sa mga incumbent na senador, kung hindi kahit yung incumbent na senador na tumatakbo. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal na maglipat ng empleyado o opisyal na nasa civil service sa loob ng election period, liban na kung may pahintulot mula sa komisyon. Dagdag pa nito, kung totoong may tinanggal na police escorts, ay kailangang abisuhan sila dahil kung hindi, ito ay maituturing na isang paglabag o election offense. Kapag po kasi nag-recall sila ng mga security details, tapos merong exemption pala yung mismong tao na binibigyan ng security, at walang report sa amin, violation po yun. Kasi lahat po ng movement ng PNP ay covered sa prohibition. At kaya nga po lagi sila nangihingi ng permiso na mailipat si ganito. Ayon naman sa Philippine National Police, Enero pa inalis ng Police Security and Protection Group o PSPG ang 2 pulis na nagbabantay sa senador sa Davao. Ito ay alinsunod sa kautusan ng Commission on Elections pagpasok ng election period. Linawin po natin yung naging pahayag po ng ating kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa. Hindi po totoo na tinanggalan po siya ng security escort ngayong mga panahon po na ito. Ang totoo po yan ay pursuant po doon sa COMELEC resolution na 11067 pertaining po doon sa availment po ng security detail during election period. Ay as a result of that resolution po ay nag-utos po ang COMELEC na i-recall po lahat ng mga protective security personnel na nagre-render po ng security detail sa lahat po ng individual. Kasama na rin po dyan yung iba po nating mga government officials po at even mga elected officials po. Sinabi rin ni Brigadier General Fajardo na mayroon pang 4 na natitirang police escort si Senator Bato na aprobado ng COMELEC. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na binabantayan ng National Security Council ang sitwasyon sa posibleng magaganapang mga protesta kaugnay sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na rito ang inihahandang malakihang pagkilos na isasabay sa kaarawan ng dating Pangulo sa darating na Biyernes. Sa ngayon, wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad ang NSC maging ang Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines po is mandated to support the Philippine National Police sa law enforcement operations. As mentioned by ng ating Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff kanina, wala pa naman kaming monitor na significant na security threat with relation to the kung ano mga pwede mangyari sa March 28. May ilang kalsada sa Davao City ang pansamantalang isasara upang bigyang daan ang isasagawang Solidarity Rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Mula sa Davao City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, anong mga kalsada yung pansamantalang isasara at anong oras ito magiging epektibo? Epektibo bukas sa 1:00 ng hapon ay pansamantalang isasara at hindi muna madadaanan ang ilang kalsada sa bahagi ng CM Recto Avenue at Rojas Avenue sa Davao City. Ito ay upang bigyang daan ang gaganaping Solidarity Rally ng mga support Rodrigo Roa Duterte sa Freedom Park alas 10 ng hapon kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Inaasahan kasi na higit pa sa 20,000 hanggang 30,000 individual ang makikibahagi na mula pa sa iba't ibang probinsya ng Davao Region. Pansamantalang hindi na madadaanan ang bahagi ng CM Recto Avenue mula San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue. Ganon din sa Quezon Boulevard hanggang Bangoy Street ng Rojas Avenue. Bagaman alas 3 pa ng hapon ang nakatakdang event, sisimulang isara ang mga daanang ito 1:00 ng hapon hanggang sa matapos ang Solidarity Rally bukas. Kaya pinapayuhan muna ang mga motorista na maghanap ng mga alternatibong ruta. Simula kahapon ay nagsimula na rin maghanda ang mga organizer ng event dito sa Freedom Park kung saan idadaos ang Solidarity Rally gaya na lamang ng pag-assemble ng gagamiting stage.
Bukod pa sa Davao City, may isasagawa ring pagkilos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Tagum City, Digos City, Mati City at munisipalidad ng Bansalan. Aga sa Facebook post ng PDP Laban, isinaad dito na ang gaganaping rally at motorcades ay sabayang idadaos sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa abroad na tinatawag nilang Global Tribute para sa dating Pangulo. At ang lahat na nais makibahagi sa pagtitipon ay hinihikayat na magsuot ng kulay green. Aga sa bahagi ng Davao City, pinapayuhan ng pulisya ang mga makikibahagi sa naturang pagtitipon Familiarize ang city ordinances ng Davao City gaya na lamang ng no littering and anti-smoking upang maiwasan ang problema at anumang pagka-delay sa kanilang aktibidad. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik tayo agad. Maraming salamat, Gladys Tuambi. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na nananatili silang matapat sa pagiging profesional at non-partisan. Ito ay sa gitna ng naging papel nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga bulong-bulungang mass resignation sa hanay nito. Nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang pagdakip sa dating Pangulo ay isang law enforcement operation na isinagawa ng Philippine National Police at ng Interpol. Dagdag ng opisyal, ang tangi nilang naging papel dito ay magbigay ng assistance sa dalawang ahensya. Pagdidiin ni Padilla, ang AFP ay nakatuon sa seguridad ng bansa, lalo na at papalapit na ang eleksyon. Muling nagsagawa ng command conference ang matataas na opisyal sa Campo Crame kahapon. Dito, tinalakay ang seguridad sa nalalapit na halalan at ang pag-uumpisa ng kampanya ng mga lokal na kandidato bukas. Para sa detalye, may report si Lea Ilagan live. Lea, bukod sa seguridad sa kampanya ng mga local candidates na magsisimula bukas na, may iba pa bang napag-usapan yung matataas na opisyal ng pambansang pulisya? Magandang tanghali sa iyo agad, tinalakay din sa naturang pulong ang pagiging non-partisan ng mga pulis ngayong halalan. Mahalaga ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagiging profesional at hindi pagkiling sa sinumang kandidato. Dapat ani ay gampanan ng mga pulis ang kanilang mandato ng naaayon sa batas at hindi ang pagpabor sa ilang kandidato o politiko. Kasama din aga sa pinag-usapan ay ang mahigit sa 18% na pagbaba ng krimen sa bansa. Partikular ang 8 focus crime na kinabibilangan ng physical injury, rape, homicide, murder, theft, robbery, karnaping ng kotse at ng motorsiklo. Kabilang anila sa rehiyon na may malaking ibinaba ng krimen ay ang National Capital Region, ganun din ang Pro 4A o Calabar Zone at ang Pro 7 o Central Visayas. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Magsisimula na bukas ang kampanya para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon sa darating na May 12 elections. Sasabayan naman ito ng Oplan Baklas ng Commission on Elections o COMELEC. May report si Dante Amento live. Dante, sa ngayon ba ay marami pa rin mga lumalabag dyan sa illegal na pagkakabit ng mga poster ng mga kandidato kahit paulit-ulit naman na paalala ng COMELEC tungkol dito? Magandang tanghali aga. Tama, marami pa rin mga nakikitang mga paglabag yung Commission on Elections sa iba't ibang mga lugar yan sa bansa. Dito sa tamang pagkakabit ng mga poster kapag ganitong panahon ng kampanya. At bukas nga aga ay opisyal na magsisimula yung pangangampanya para sa ating mga lokal na kandidato sa bansa. Tatagal yan ng mahigit 40 araw o 2 araw bago ang halalan sa May 12, 2025. Nasa 40,000 mahigit ang mga lokal na kandidato para sa paparating na eleksyon na tumatakbo mula gobernador hanggang sangguniang bayan o panlunsod members. Inaasahan ang pagdami dito ng mga eleksyon paraphernalia sa iba't ibang lugar. Kaya paalala po ng Commission on Elections o COMELEC sumunod sa tamang pagkakabit ng campaign posters
dapat environmentally friendly o hindi nakasisira sa kapaligiran. Binabantayan din ng COMELEC ang sitwasyon sa bansa, lalo na mainit po ang kampanya sa lokal sapagkat ang mga magkakalaban dito ay maaaring magkakamag-anak lamang. Kasabay ng kampanya ay magsasagawa rin ng Oplan Baklas. Bukas ang COMELEC sa iba't ibang lugar. Dito sa National Capital Region ay pangungunahan po yan ni Chairman George Erwin Garcia at ng iba't iba pang mga commissioner. At paalala din po aga bukas dahil start na ng campaign sa local, start na rin ng tinatawag nilang spending ban doon sa ating mga kababayan na mga tumatakbo. Lahat ng kanilang gagastusin ay kailangan na po nila yung ma-report. At the same time, bukas din ay yung pamamahagi ng AKAP, TUPAD at iba't iba pang mga programa ng gobyerno. Sabi ng COMELEC, bawal na po na makita yung mga kandidato, kanilang mga kamag-anak, maskin mga poster doon sa lugar kung saan mamamahagi ng ayuda dahil maaari itong ground for disqualification. Kaya mahigpit po ang paalala dyan ng Commission on Elections dahil kung hindi raw susunod doon sa kanilang ipinatutupad na mga panuntunan o kondisyon ay maaari nilang bawiin ang exemption na ibinigay sa alinmang ahensya tulad ng DSWD. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Muling nagsagawa ng pagdinig kahapon ang Senado sa nangyaring pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge sa probinsya ng Isabela. Dumalo na at humingi ng paumanhin si Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa pagliban sa unang hearing dahil umano sa isang meeting kasama si President Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kinumpirma naman ni Secretary Manuel Bonoan na wala pang sinususpindi na tauhan ng DPWH kaugnay ng naturang collapse bridge. Alamin natin ang report kay Asher Cadapan Jr. Depektibo ang lahat ng 12 span ng gumuhang Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela Province. Ito ang ipinahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na nag-iimbestiga sa nangyaring sakuna noong February 27, 2025. In my research sa sinubmit nyo 12 yung may problemang span, hindi 5. Every single span may problema. And these are based on reports that were submitted and I want to thank mga taga-DPWH. Pero inignore nung higher-ups. Bunso dito, naniniwala ang senador na hindi aksidente ang pagbagsak ng bahagi ng tulay. Inamin din ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na base sa kanyang kaalaman at sa mga personalidad na kabilang sa implementasyon ng proyekto, mayroon ng ilang problemang naobserbahan sa umpisa pa lang. Hindi pa rin anya maisasantabi na ang posibilidad na ang dahilan ng pagguho ay dahil sa overloading. Were there any red flags before this happened or parang aksidente lang talaga? Was there a report from the Region 2 or any ASEC and USEC na delikado tong bridge na to? Well, to your knowledge, sir? Yes, to my knowledge and to the recount of those who were involved in the implementation of this project, there has been some observations from the very start. Nilinaw naman ni Secretary Bonoan ang tulay ay hindi pa na ito turn over sa DPWH at nasa pangangasiwa pa ng contractor. Sa kabila nito, tinanong ni Cayetano kung may aksyon ang ginagawa ang kalihim laban sa mga tauhan ng DPWH na responsable sa insidente. Sagot ng kalihim. At this point in time, Your Honor, there has not been any suspension that has been meted to any person in the department simply because many of those who have been in who have one way or the other involved in the construction supervision of the bridge are no longer connected with the department. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na simulan ang rehabilitasyon ng EDSA sa long weekend sa buwan ng Abril. Ang isa ahensya uunahing ayusin ang southbound portion ng EDSA na target tapusin sa Nobyembre para hindi na umabot sa holiday season ng Disyembre. May report si JP Nunez.
Posibleng simulan na sa kalagitnaan ng Abril ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, balak ng ahensya na itaon ang paggawa sa long holiday para mas kaunti ang dumadaang sasakyan. I think, put it this way, baka middle of April. But we were just trying to consider baka ako mas suitable pagka Holy Week nagsimula because of light traffic. Ayon sa opisyal, uunahing ayusin ang buong kahabaan ng southbound lane kasabay ang bahagi ng northbound lane mula Guadalupe hanggang Pasay at mula Balintawak hanggang Monumento sa Caloocan. Ayon pa kay Secretary Bonoan, target nilang matapos ang pagsasaayos nito hanggang Nobyembre para hindi na ito umabot ng Disyembre kung kailan inaasahan ang mas mabigat na traffic dahil sa holiday season. Dagdag pa ng kalihim, isusunod na rin ng DPWH ang temporary bridge para sa planong retrofitting ng Guadalupe Bridge sa Makati City. Pero hindi pa ito isasagawa ngayong taon. Hindi namin sasabay ngayon. Gagawa muna kami ng detour bridges. Samantala, nakatakda ang pagpupulong ngayong araw ng Metro Manila Council. Kasama sa agenda ang EDSA Rehabilitation at inaasahang ilalabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang magiging traffic scheme kapag sinimulan na ang rehabilitasyon sa EDSA. Ang EDSA Rehabilitation ay paghahanda ng gobyerno para sa inaasahang ASEAN Summit sa susunod na taon kung saan ang Pilipinas ang magiging host. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng press briefing si Senator Amy Marcos ngayong araw. Ito ay upang ihayag ang inisyal na resulta ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Mula sa Senado, narito ang live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano yung mga inihayag ni Senator Amy Marcos kaugnay ng naging pagdinig ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Punto kaugnay sa preliminary report ang inihayag ni Senador Amy Marcos. Kaugnay nga yan doon sa isinagawang pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte na isinagawa itong pagdinig noong nakaraang linggo. Ayon kay Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, ang Pilipinas ay walang legal na obligasyon para arestuhin si dating Presidente Duterte at isuko sa International Criminal Court o ICC. Pangalawa, ang pamahalaan niya ang nagdesisyon na i-asiste ang ICC para sa pag-aresto sa former president. At pangatlo, sinabi ng senadora na may mga kapuna-punang paglabag sa karapatan ni Duterte. Bukod dito, isinalaysay ni Senador Amy ang mga pangyayari kaugnay ng mga posisyon ng administrasyon ng kapatid nitong si President Ferdinand Marcos Jr. Gayun din ang mga timeline sa mga nangyari kay Vice President Sara Duterte hanggang sa pag-aresto sa dating Pangulo. Maaring dito makita ang basihan ng pagbabago sa posisyon ng pamahalaan sa ICC na ipinagtapat din naman anya ni Justice Secretary Christine Boying Remulla sa Senate hearing. Kaugnay nito, layo ng mamabatas na makabuo ng mga resolusyon at legislasyon upang hindi na maulit pa ang mga hindi tamang pangyayari. Ito ay lalo pat may naiulat anya na may lima pang warrant of arrest ang ICC bagaman hindi niya ito kinumpirma. Gayunman, wala pa itong pinal na konklusyon sa investigasyon sa ugnay ng pangyayari at inaalam pa kung sino ang dapat na managot sa mga paglabag. Nabanggit din ni Senador Amy Marcos ang pagkalas nito sa pangangampanya kasama ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Anya, hindi eleksyon ang pinaka-importante kundi nais marinig ng mga mamamayan ang katotohanan.
Aga, hindi pa rin matiyak ni Senador Amy Marcos kung magsasagawa pa rin ng ikalawang pagdinig kaugnay nga dito sa investigasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nakadetini na sa premises ng House of Representatives ang alkalde ng Bawan, Batangas na si Ryan Dolor. Ito ay matapos na madakip kaninang umaga ng joint team na pinangunahan ng Office of the House Sergeant-at-Arms sa NAIA Terminal 1 nang dumating sa bansa mula sa Los Angeles, California. Pinatawan ng contempt at detention order ang alkalde matapos na ilang beses na hindi dumalo sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts kaugnay ng privatization ng Bawan Waterworks System. Bago patawan ng contempt, 3 beses itong pinadalhan ng imbitasyon, isang show cause order at subpoena. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang 6 na dayuhan dahil sa sinasabing pang-espiya. Ayon sa NBI, nasa isla umano ang mga ito na isang vantage point na tanaw ang mga dumaraang barko patungong Subic Bay Port at West Philippine Sea. Narito ang report ni Benedict Samson. March 17 na makatanggap ng sulat mula sa Armed Forces of the Philippines Military Intelligence Unit ang National Bureau of Investigation kaugnay sa mga kahinahinalang dayuhan na nagsasagawa umano ng intelligence, surveillance at reconnaissance operation sa ilang critical na infrastruktura sa Region 3. Punsod nito, agad na nagsagawa ng counterintelligence ang NBI at AFP hinggil sa umano'y pang-espiya sa Grande Island. Ang naturang lugar ay isang pribadong isla, may layong 56 kilometers north of Manila Bay, kung saan may mga dayuhan umano na nagsasagawa ng pagmamatyag. Dati may magagandang gadget sila na re-recover namin. But again, depending on where they are and how good is their point from the object or their location, phones na lang ginamit nila. Sa naturang operasyon, naaresto ang 5 Chinese nationals, isang Cambodian at isang Pilipino na nagsisilbing driver ng mga ito. Nakuha sa mga ito ang umano'y listahan ng mga barkong dumarating at umaalis sa Subic Naval Base. However, during the surveillance, we also noticed na nagpapalipad po sila ng drone during times na merong mga dumadaan na barko. Actually, during the operation, may na-recover po tayong mga photos, videos. And what is notable po dun sa ating operation, we recovered a piece of paper written in Chinese. And when translated, ito po, nakalagay po dito yung date, time, and yung barko na lumabas at pumasok po sa Subic Bay Port. Pinapadala nila sa different social media platforms, messaging platforms such as mga Telegram, Signal, to different Chinese personalities po. Nakatakdang isailalim sa analysis sa mga na-recover na cellphone. Sa ngayon ay sumasailalim na sa inquest proceedings sa mga suspect na maharap sa kasong paglabag sa espionage law, COMELEC gun ban, using falsified documents at concealing true name. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol para labanan ang pagkalat ng fake news. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, makatutulong ang mga Interpol notice upang matunton ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at peking content. Nilinaw niya na hindi labag sa batas ang pagbibigay ng opinyon, ngunit nagkakaroon ng paglabag kapag nagkakalat ng maling balita. Kasalukuyang iniimbestigahan ng NBI ang nasa 20 individual na umano'y nagpakalat ng fake news kaugnay sa issue ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nakapagsumite ng counter affidavit sa loob ng 5 araw ang police blogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas matapos na sampahan ng kasong administratibo sa National Police Commission.
Sa isang pahayag, sinabi ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan na magbabase na lamang sila sa mga nakalap nilang ebidensya at report sa pagdedesisyon sa kinakaharap nitong kasong administratibo. Sinabi pa ni Commissioner Calinisan na ang hindi pagsusumite ng counter affidavit ay nangangahulugan na wini-waive nito ang kanyang karapatan na ipagtanggol ang sarili. Sa desisyon ng NAPOLCOM, nakabase kung mananatili pa si Fontillas o hindi sa serbisyo. Si Fontillas ay ang police blogger na bumabanat sa gobyerno sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang social media account. Hindi kontrolado ng pamahalaan ang desisyon ng mga lokal o ng mga local government unit pagdating sa distribusyon ng murang bigas. Ito ang iginiit ng Department of Agriculture kaya hindi mabilis na nailalabas ang mga nakaimbak na bigas sa mga warehouse sa bansa. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Simula nang ideklara ang food security emergency, kakaunti pa lang sa mga lokal na pamahalaan ang kumukuha ng bigas sa National Food Authority. Ang pagbebenta ng murang bigas ang naisip na hakbang ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Subalit hanggang ngayon, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mabagal ang tugon ng mga LGU at wala pang iba na kumukuha ng dagdag na stocks. We have to check with NFA kung may nag-atras. Ito yung report na sinabmit sa amin. Wala naman nakalagay dito. Ang ano pa rin, narilisan pa rin ni San Juan, Nabotas, Camsur at Cotabato. Cotabato yung nadagdag. Ayon kay De Mesa, posibleng dahil natatapat sa ibang lokal na gastusin kaya hindi pa makakuha ang mga ito ng NFA rice dahilan upang hindi rin makabili ng bulto ang NFA sa mga magsasaka. Ito nga yung problema, di ba? Isa sa mga problema, wala naman kaming control over LGUs. But definitely, even with the declaration ng emergency at napakamurang bigas, 33, very limited pa rin yung nag-a-avail from the LGU side. Kaugnay nito, muling iginiit ng DA ang pag-amyenda sa batas para maibalik ang karapatan ng NFA na maglabas ng bigas direkta sa pamilihan para mas mabilis ang pag-ikot ng produksyon mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Ilang beses na nagkaroon ng discussion ang DA at ang Congress regarding this. And even doon sa mga hearing, natanda natin yung 5th hearing, na-recognize naman, especially ni Congressman Salceda, yung limitasyon nung naipasang batas at yun nga, nakita nila yung ganitong issue regarding doon sa naging limitasyon ng ano. Ayon kay De Mesa, pinag-aaralan pa ito ng Kongreso kaya hindi agad makatugon sa hiling ng mga magsasaka. Dagdag pa ni De Mesa, makatutulong sana ang alokasyon ng P29, subalit ang mga aging stocks lamang ang pinahihintulutan na mailabas sa ngayon, partikular ang mga 3 buwan nang nakaimbak sa warehouse. Mga bagong stock, sana yun ang gusto ni Secretary, regardless kung ano yung age ng stock, pwedeng i-release under the emergency situation. Pero under the P29 program, only the aging stocks can be released for such purpose. Kaugnay ng importasyon, sinabi ng opisyal na bumaba na ng halos kalahati ang volume ng iniangkat na bigas ngayong taon sa 600,000 metric tons na lamang kumpara sa 1.2 million metric tons noong nakaraang taon. Umaasa ang DA na gaganda na ang produksyon ng palay ngayong taon na makatutulong para makontrol ang presyo ng bigas sa merkado. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula sa March 31 ay ibababa na ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported rice sa 45 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layo ng pagbaba ng presyo na ipakita ang patuloy na pagmura ng bigas sa pandaigdig ang merkado. Mula Enero, unti-unting pinabababa ng DA ang MSRP na dating nasa 58 pesos kada kilo.
Bago ipatupad ang MSRP, umaabot sa 64 pesos ang bentahan ng kada kilo ng imported rice kahit bumaba na ang presyo nito sa world market. Binuksan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang isang trade fair sa City of San Fernando, Pampanga. Layo nito na itampok ang mga produktong gawa ng Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa 39 na jail facilities ng rehiyon. Para sa detalye may report si Mel Aquino live. Mel, anong mga produkto yung makikita sa proyektong ito na One Jail, One Product ng BJMP? Yes, Aga, magandang tanghali. Ang mga produkto nga na mabibili dito ay kagaya ng mga bags, tsinelas at yung mga ilan sa mga home decors na pwedeng magamit ng ating mga kababayan. Aga, formal nang inilunsad ang isang programa ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mula sa 39 na jail facility sa buong Region 3 na pinamagatang One Jail, One Product o OJOP na may temang Changing Lives, Building a Safer Nation. Katuwang sa proyekto ang Department of Trade and Industry o DTI Region 3, Department of Labor and Employment o DOLE, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Science and Technology o DOST at ilang private groups at company. Layo nito na mas maipakilala pa ang mga produktong gawa ng Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa mga jail facilities sa bawat syudad, munisipalidad at probinsya sa buong rehiyon. Nais naman ng Department of Trade and Industry o DTI na makibahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman upang mas lalo pang mapaganda ang mga produkto at mas maging competitive ang mga ito pagdating sa merkado. We can develop those products, we can improve them somewhere to be more competitive. And then we have also yung mentoring sessions. Sana if they can, pag na-reintegrate na nila sa society, we can extend more services to our PDLs. Paalala naman ni Jail Chief Superintendent Paulino H. Moreno Jr. sa mga PDL na mas lalo pang pag-igihin ang paggawa ng mga produktong likha ng kanilang mga kamay. Kailangan nga ay magkaroon tayo ng diversity ng products, may variations para yung display natin sa mga malls ay medyo attractive at maraming makaka-interest. Aga bukas ang OJOP sa ating mga kababayan simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na nagpasimula nitong March 25 at magtatapos ngayong araw, March 27. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Mel Aquino. Pangunahing banta sa interes at seguridad ng Amerika ang China. Ito ang pahayag ng United States Intelligence Annual Report na inilabas noong March 25. Dito nakasaad na patuloy umano na gumagawa ng hakbang ang China upang lubos na sakupin ang Taiwan. Ang coercive pressure umano ng Beijing sa Taiwan at malawakang cyber operation nito laban sa Amerika ang senyales ng lumalaking banta ng China sa pambansang seguridad ng Estados Unidos. Ngayong umiinit na po ang panahon, iba't iba ang paraan ng mga Pinoy upang makapagpalamig, gaya na lamang ng paggawa ng cold drinks. Kaya naman isang kilalang home appliance brand ang mayroong magandang solusyon upang i-level up ang pagpapalamig sa bawat inumin. Narito ang report ni Ivan Alvarez.
Matagal ng subok at pinagkakatiwalaan pagdating sa mga dekalibreng home appliances ang South Korean brand na LG. At ngayong ramdam na ang painit na panahon dito sa bansa, isang bagong refrigerator feature ang inilunsad nito upang lalo pang gawing convenient ang buhay ng kanilang mga customer. Introducing the Auto Ice Maker. Sa pamamagitan ng mechanism na ito, hindi na kailangan ng ice trays at maghintay pa ng ilang oras para magkaroon ng ice cubes. Mayroon ng designated water tank at ice tub sa loob ng mga refrigerator kung saan nakakapag-generate ng higit 100 ice cubes sa loob ng isang araw. Available ang feature na ito sa maraming sizes na suwak sa iba't ibang klase ng living lifestyle. Mayroong 17.4 cubic feet, 14.10 cubic feet, 12.7 cubic feet at 11.9 cubic feet na refrigerator. Makakapili din sa iba't ibang designs from French door, side-by-side, two-door at pati na rin bottom freezer. Ayon kay Mr. Jillian Yap, Senior Product Manager ng LG Philippines, kasama sa kanilang goal ang mabigyan ng sustainable appliances ang mga Pilipino. We're one of the few brands that offer long warranty. For the compressor, we're offering like 10-year warranty, and for parts and service, 2-year warranty yung ino-offer namin. I think that's our testament of confidence that our product is really of quality. And I think our main intention in LG really is to make our customer say that life is good. Available ang mga refrigerator with Auto Ice Maker features sa iba't ibang appliance store nationwide. Pwede ring i-check out ang kanilang official website na lg.com/ph, pati na rin ang LG Electronics official social media pages. Ivad Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay ang BFP Lady Firefighters, AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes sa volleyball matches kahapon. Matindi ang ipinakitang determinasyon at husay ng bawat koponan na nagdala ng panalo sa kanilang team. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Balik aksyon ang mga kupunan na kasali sa UNTV Volleyball League Season 3 na ginanap kahapon sa Paco Arena. Sa unang game pa lang, mahigpit na nasagupaan ang ipinamalas ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa set 1 pa lang, umarangkada agad ang BFP at nanalo sa score na 25-21. Ngunit nagawa ng PhilHealth Consulta na makabawi sa set 2 sa score na 25-20. Pero hindi nagpatinag ang Lady Firefighters sa ikatlong set, kaya nakuha nila ito sa score na 25-19. Pagdating ng fourth set, dikit ang laban ngunit muling nagising at nakabawi ang health insurers sa score na 25-22. Ngunit sa ikalima at decider set, pinatunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang galing at nasungkit ang tagumpay sa score na 15-11. Malaking bagay talaga sa amin yung araw-araw na practice dahil nakatulong talaga sa resistensya ng mga bata. Ilan sa nag-ambag ng puntos para maipanalo ang match ay sina Fire Officer 2 Gang Abeliana, Fire Officer 1 Mek Magsino, Middle Hitter Import Shaira Romo at Fire Officer 1 Desa Puyo. Hindi man nagtagumpay na mapatumba ang top 1 sa ranking. Planong palakasin pa ng PhilHealth ang kanilang opensa at depensa sa mga susunod na laro. Medyo kinapos doon sa energy yung mga player, and medyo kinabahan din ng bandang huli kasi nawala ng communication sa loob. Doon lang nagkaroon ng pero
Yung first 4 sets, medyo okay naman yung communication nila. Yung rhythm nila sa loob. Sa ikalawang match naman, mabilis na tinapos ng AFP Lady Gunner ang laban kontra NHA Home Masters. Dinomina nila ang tatlong magkakasunod na set sa score na 25-15, 25-16 at 25-17. Tinanghal na muli bilang player of the game si Sergeant Iya Yongko na gumawa ng 13 points. Katulong niya sa scoring sa match sina Sergeant May Pantino at Petty Officer 3rd Class Lilet Mabayad. Ngunit para sa back-to-back champions, hindi sapat ang nakuhang panalo para tumigil na sila sa pag-ensayo. Kasi yung competition ngayon, so pataas na ng pataas. Yung mga kalaban, pagaling na ng pagaling. So siguro, practice ng practice. Wala lang mag-stop. Aminado naman ang rookie team na NHA Home Masters na hindi naging madali ang kanilang laban sa AFP Lady Gunner, kaya lalo pa silang magpapalakas. Nahirapan kami talaga sa mga receive namin, saka yung mga hulog nila. Hindi kami nakakapag-coverage kagad sa mga hulog ng AFP. Yun, doon kami hirap talaga sa depensa at saka receive. Doon kami hirap na hirap. Tsaka pag nauunahan na kami ng score, parang nawawala na sila sa sarili nila eh. Sa huling match naman, pinatunayan ng Comelec Suffragettes ang kanilang lakas matapos talunin ang PNP Lady Patrollers sa 4 na set. Dikit ang laban ng dalawang koponan sa unang set, pero nanaig ang Suffragettes sa score na 25-21. Lumamang sa attack at block points ang Comelec sa set 2, kaya nakuha nila ito sa score na 25-15. Ngunit nagising ang Lady Patroller sa set 3 at nakuha ito sa score na 25-20. Pagdating ng 4th set, halos magpalitan lang ng puntos ang dalawang koponan, pero nanaig pa rin ang Comelec sa score na 25-22 at tuluyang isinara ang laro. Kumpiyansa ng mga player kasi last time, yun ang wala sa kanila eh. So kailangan lang, sabi ko, maniwala kayo sa sarili nyo, sa mga ginagawa nyo. Makukuha natin to, tiwala lang. Kasi last time kasi, iniisip kagad nila na malakas yung PNP, hindi natin tatalunin yan. So at least nag-materialize naman ngayon yung kumpiyansa nila sa sarili nila. So nanalo kami. 3 players ng Comelec ang nakagawa ng double-digit scores. Ito sina Danica Hendrauli, Javen Savas at Sandra De Los Santos. Samantala matapos matalo sa match ay balik agad sa ensayo ang PNP Lady Patrollers. Opinsa, dipinsa, pinapractice namin lagi yan. Araw-araw, sa umaga, dipinsa, pagsapon, opinsa kami. Yung pinano naman yan, kaya nagtaka ako talaga. Sabi ko nga, bukas may ensayo kami. For more volleyball action, abangan ang susunod na match ngayong darating na linggo March 30 live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang NCMH Wellness Warriors laban sa BFP Lady Firefighters. DFA Emissaries kontra Comelec Suffragettes sa Game 2. At PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 27, na nagsasabi, "Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman."
At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.